Si Pangulong Marcos Jr. pinapa-blacklist na sa Department of Public Works and Highways itong mga palpak na kontraktor sa flood control projects. Ang Malacanang may babala na sa mga kontraktor na dati nasangkot sa mga anomalya kasunod dito pero nakakuha pa rin ng kontrata sa gobyerno. Kaugnay niya, narito ang mga report ni Bombo Annalise Soberano. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways na panagutin at i-blacklist ang mga kontratistang sangkot sa palpak at questionable flood control projects sa bansa. Direktiba ito ng Pangulo matapos niyang makita ang mga delayed at mababang kalidad na flood control structures sa ginawa nitong inspection sa ilang proyekto sa Iloilo City. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, binibigyang diin ng Pangulo na hindi sapat na tapos lang sa papel ang flood control projects kung maitayo man o sira din agad at walang silbi. Hindi raw dapat mababa ang kalidad ng mga proyekto para sa taong bayan. Batay sa datos, bilyon-bilyong piso na ang ginugol para sa mga proyektong dapat sanay nakakabawas ng pinsala mula sa bagyo at habagat. Pero hanggang ngayon ay nananatiling problema ang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Kasabay nito, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highway na tukuyin ang mga opisyal na nag-aproba sa mga kontratistang may mababang performance record at pagpapaliwanagin kung bakit nabibigyan pa rin ang mga ito ng malalaking proyekto. Bahagi rin ng direktiba ng Pangulo ang muling panawagan sa publiko na magsumbong ng mga anomalya sa flood control project sa pamamagitan ng sumbong sa pangulo.ph bilang suporta sa kampanya ng gobyerno laban sa katiwalian at kapabayaan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi pwede na tapos lang sa papel ang mga flood control projects na kung maitayo man ay sira din agad at wala nang silbi. Hindi rin pwedeng mababang klase ang mga proyekto para sa taong bayan. Dagdag pa ng Pangulo, simula pa lamang ito sa pag-uusig ng pamahalaan sa mga kontratista sa likod ng mga flood control projects na ito. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Samantala, may babala naman ang palasyo ng Malacanang sa mga kontratista na nasangkot na dati sa mga questionable flood control projects na patuloy pa rin nakakakuha ng proyekto. Ayon sa Malacanang, hindi pa rin absuelto sa pananagutan ang mga nasabing kumpanya dahil ang mga nakasungkit muli sila ng kontrata sa gobyerno. Sinabi pa ni Yusek Castro, isa sa ilalim pa rin ang mga naturang kontratista sa investigasyon at pananagutin kung kinakailangan. Gayon din na hindi pagkakatiwalaan sa mga proyekto dahil sa pagkakasangkot noon sa mga anomalya. Pinasisiguro din ng palasyo sa mga nasabing kontratista tapusin ang mga naiwang proyekto. Una nang ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 15 kumpanya ang nanguna sa may pinakamaraming nahakot na kontrata sa flood control projects sa nakalipas na 3 taon ng administrasyon. Kabilang na ang ilang kumpanyang iniugnay umano sa ilang opisyal at personalidad, lalo na ang mga kongresista at ilang senador. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.